So let's first have this example number one. So a simple curve has a central angle of 36 degrees and a degree of curve of 6 degrees. Okay, so here, meron tayong three questions. So for A, find the nearest distance from the midpoint of the curve to the point of intersection of the tangents. Next, compute the distance from the midpoint of the curve to the midpoint of the long chord, joining the point of curvature and the point of tangency. And last one, if the stationing of the point of curvature is at 10 plus 0, 20, compute the stationing of a point on the curve which intersects with the line making a deflection angle of 8 degrees with the tangent through PC. Okay, so isa-isahin po natin yan. And to begin our solution, let us first have an illustration po ng ating simple curve. So, sir, paano ba natin i-drawing? So, different ways naman yan, paano natin siyang i-illustrate, paano natin i-drawing yung problem. But, isa sa mga way na pwede nyo gawin para mas madali is i-drawing nyo muna yung unang tangent o yung back tangent. Okay? So, ayan yung tangent natin. And then, ito yung ating radius. Okay? So, di ba yung sabi natin kanina, yan ay may 90 degrees. Okay? So, ito yung point kung saan kung saan nag-i-start yung ating curve, which is yung ating PC. And then, after nyo gawin yan, so ito yung T natin, hindi ba? So, after that, tingnan natin yung given. So, central angle daw na 36. Eh, di ba yung central angle is I? O, di 36 yan. Okay. Central angle and the intersection angle is parehas lang, di ba? Kanina sabi natin. Or angle of intersection. So, tingnan natin 36 siya, di ba? So, mula dito, di ba ang nasa illustration natin kanina, from this tangent o yung back tangent natin, magkakaroon ng angle yan. From dito, papunta doon, di ba? So, yun yung tinatawag natin na intersection angle at 36 base sa given natin. So, assume natin na ito yung 36 degrees. Okay? Make sure na yung tangent na to, saka yung tangent na yan is equal po. Okay? So, sa tansya naman natin, equal na yan. Okay? So, pero pag nagsusolve kayo, mas okay po na may dala kayong ruler or any measuring devices. Okay? Pwedeng triangles, pwede naman. And then, after that, project natin dito yung ating radius. Okay? Yan ay 90 degrees pa din. Okay? Okay, now we have the tangents and then ito yung ating radius. Ayan. And then itong endpoint na to, yan yung PT natin. Tapos ito yung point na to, ito yung PI. Okay, and then ito yung O kanina dun sa ating illustration. Siyempre, hindi yan simple curve kapag wala yung ating mismong simple curve. So, drawing lang natin yung mismong simple curve natin from PC to PT. Okay? So, ito yun. Ayan po siya. So ngayon, pinapahanap sa atin sa A, find the nearest distance from the midpoint of the curve. Sabihin natin, ito yun, na yung point na yan, to the point of intersection of the tangent, which is yung PI po natin. Which is ito po yan. Okay? So, di ba sa illustration natin kanina, yan yung tinatawag natin na E, o yung external distance. Okay? So, kung kabisado natin yung formula, pwede din naman. Pero, pwede din naman nating balikan yung ating trigo function. Ano, i-connect lang natin dito sa O, etong line na yon. Okay? So, kapag hiniwalay natin yung triangle na to, ayan, is T. Ito yung PI natin. Ito yung point na yan. And then, etong portion na to, ito yung I over 2. Tapos itong portion naman na to, yung R plus E. Itong from PI to O. Tapos itong point na to, ito yung PC. Okay, pwedeng ganyan yung gawin yung solution. So by trigo function, pinapahanap sa atin is yung E. Siyempre, dapat pumasok to. So ito yung R natin. So meron ba tayong R? So wala. Meron ba tayong T? So wala kasi yung T mako-compute using R. So ang option lang natin dito is dito tayo gagalaw kay R. Kung mapapansin natin, binigyan ulit tayo ng isa pang given, which is the degree of curve na 6 degrees. Kung babalikan natin yung
diniscuss nating degree of curve kanina, alam natin na pwede tayong makakuha ng radius using the degree of curve. But the question is, arc basis ba o chord basis yung gagamitin natin? Gaya ng sabi natin kanina, pag wala pong nabanggit, automatically use arc basis. Okay? Pag sinabing arc basis, yan yung R is equal to 1145.916 over yung degree of curve. Sir, bakit po yan yung ginamit nyo, hindi yung isa? Yung isa kasi is naka-English and ito ay metric system. Okay? So wala naman nakikita na M dyan, di ba? Walang meters, ganyan. Laging i-assume agad na naka-metric system po yan. Okay. So gamitin natin yung R is equal to 1145.916 over yung degree of curve natin na 6 degrees. Okay? So kapag kinalki natin yan, yan ay equal sa 190.986 meters. Okay? So hindi pa yan yung sagot natin. Proceed tayo dun sa may mismong pinapahanap. Okay? So may R na tayo. So syempre, gamitin na natin yung R. Tapos yung isa na R and then yung unknown E. So using the cosine function, I over 2 is equal to R over R plus E. Ayan. So substitute the values lang. Cosine yung I natin na 36 over 2 is equal to yung R natin na 190.986 over 190.986 plus E. So pwede nyo nang i-shift solve yan. So using shift solve po pwede na ang makukuha natin dyan is 9.829 meters. So kung gusto niyo naman gamitin yung formula natin kanina, ang formula natin kanina is E is equal to R multiplied by 1 over cosine I over 2 minus 1. Okay, so E is equal to 190.986 multiplied by 1 over cosine 36 over 2 is just 18 degrees minus 1. May shinortcut ko na po yung 18 na yun. So kung ikakalki natin yan, ang magiging value po natin is equal sa 9.829 meters. So ganun lang din yung makukuha natin na value. Okay? So, sir, ano yung gagamitin po namin? So, kayo, bahala kung gusto niyo ng direct substitution na lang sa formula gaya ng ginawa natin noong huli o gusto niyo i-perform niyo ulit yung trigo function. So, ang kagandahan lang, kung pino-perform niyo lagi yung trigo function, alam niyo kung paano laruin yung problem. Hindi yung basta nagsa-substitute lang po kayo. So, compute the distance from the midpoint of the curve. So, eto na yun kanina. To the midpoint of the long chord joining the point of curvature and point of tangency. So, sabihin natin, ito yung long chord natin. Yan, diretso yan ha, hindi lang mukhang diretso sa illustration ko. Okay, ito yun. So, from PC to PT, we have the long chord. Ang pinapahanap sa atin is yung distance na nandito, itong ilalagyan ko red, papunta dito, which is yan yung M natin. So, now we have M. Okay, so try naman natin ihiwalay yung angle, yung triangle PC, tapos yung point na to, saka itong O. Pag hiniwalay po natin yan, meron tayong itong triangle. And we know that this is a right angle. So ito ay R minus M. Ito yung point O. We have the point PC, and then yung R. And then ito, huwag niyong kakalimutan na I over 2. So para makuha natin si M, meron naman na tayong R. O ipasok natin tong dalawang side. So we have cosine, sorry. We have cosine I over 2 is equal to R minus M over R. Okay, so shift solve lang ulit yan. Substitute muna natin yung value. So we have 36 over 2 is equal to R na 190.986 minus M over 190.986. Oh, shift solve natin sa calculators. We will have the value of M na equal sa 9.348 meters. Okay? Pero kung gusto nyo pa rin ng direct substitution lang doon sa formula na produce natin kanina, di ba yung M natin kanina is M is equal to R minus R
Mali pala, r times quantity 1 minus cosine I over 2. So m is equal to 190.986 times 1 minus cosine 36 over 2 is 18. We have m na equals sa 9.348 meters. So parehas lang po yung lalabas na sagot. Okay? For the last item ng problem number 1 natin, we have for item C, if the stationing of the point of curvature, so ito yung PC natin sa baba. So yung stationing daw sa PC is 10 plus 0.20. Okay? So ano ba yung 10 plus 0.20 na yan? Itong 10 sa unahan, ang equivalent po niya is 10,000 meters. And then itong nasa after ng plus, yan ay 20 meters. Okay? So parang ganito siya isulat. So therefore, yung 10 plus 0.20 na yan, equivalent po niya is 10,020 meters. Okay? So mamaya makikita nyo bakit po kinonvert na ganyan. So gagamitin natin yan sa paghanap ng stationing of a point on the curve. So meaning, meron tayong hahanapin dyan na stationing ng certain point. Sir, saan po ba yung point na yun? So magsiset po tayo. Ano? So sabihin natin, andito yung point na yun. Okay, sabihin natin yan si point A. Okay? So sabi diyan, point on the curve which intersects with the line making a deflection angle of 8 degrees with the tangent through PC. So yung tangent through PC na tinutukoy is ito po. Itong nasa taas. Ayan, yung may pula na ginuhitan ko. So yan yung tangent na tinutukoy. So nagkaroon po ng 8 degrees na deflection angle from that tangent papunta sa line na nag-intersect sa point A. So ito yung line na yun. Okay? So ito. Okay? So yung line na yan, yung bagong line na yun, is nagkaroon dito ng deflection angle na 8 degrees. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Anong gagawin natin? So, ang gagawin natin, connect lang natin tong A, tong point A, papunta dito sa ating point O yung center ng ating simple curve. So, after that, alam natin na may radius ka sa baba, and then itong kinonect natin na A to O is radius pa rin po yan. Okay? Tapos, syempre, ito ay magkakaroon ka ng panibagong angle. Take note that this angle, ito pong bagong, ito yung sinishade ko na yan, is equal sa twice nung deflection angle. Sabihin natin, yung deflection angle is I, yung symbol niya. Ano? So, yan ay I is equal to 8 degrees. Okay? So, magiging I is equal to 8 degrees. So, kung ganun pala, yung 2I natin is equal yan sa 2 times 8 degrees. Ayan, is equal to 16 degrees. Okay? So, ngayon, paano ang gagawin natin? Paano natin makukuha yung stationing doon sa point A? Ang gagawin po natin is, sulat muna natin. Stationing at point A is equal to yung 10,000 natin na kinonvert kanina, 10,020, dagdagan natin ng length of the curve. Okay? Yung length of the curve, sabihin natin L sub C from PC to point A. Okay? So, syempre, unknown pa to. Unknown pa yan. Length of the curve from PC to A. Paano natin, sir, yan maisosolve? May tatlo po tayong formula na pinresent kanina. Okay? So, yung LC is equal to 20I over D. Okay? So, meron pang isa na LC 100I over D. Tapos, yung isa na LC is equal to RI RAD. Okay? O yung I na nakarad. Sir, ano po yung gagamitin natin dyan? So, ang pinakamaganda na gamitin po natin dyan is itong pangatlo. Okay? So, yan ay galing sa um, basic math subject lang. Ano? So, parang yung arc length natin na S is equal to radius theta. Ano? Just make sure yung theta natin is rad. So, dyan lang galing yun, yung formula na yan. So, gamitin natin yung formula na to. Okay? So, rewrite lang natin. We have 10,020 plus. Yung radius natin kanina na 190.986
tapos multiply by the angle. Pero hindi po yung I na 36 yung gagamitin natin. Since yung 36 na yan is yung kabuuan na yun, di ba? Pero hindi naman yun yung ina-analyze natin. Itong portion lang nito. Ano yan lang. Okay, so ano gagamitin natin? Ang gagamitin po natin is yung 16. Okay? Yung 16 degrees times pi over 180 dahil kailangan po nating i-radians yan. Okay? So, i-input lang natin sa Calcu para makuha yung stationing at point A. Always remember po, yung angle na gagamitin dyan is yung angle na nagsasubtend o yung sinubtend ng ating arc. Okay? So, yung ina-analyze lang kasi nating curve or yung arc is ito lang po, yung portion na to. So, therefore, ito lang yung gagamitin na angle. Pero pag ang i-analyze natin na length of curve is itong buo from PC to PT, ang gagamitin natin is yung I na ito. Okay? Sana malinaw yun. Okay, malilito. So if i-input natin sa calculator yun, our answer will be equal to 10,073.333 meters. Or, ibabalik natin to sa form ng given natin. Stationing at point A is equal to yung 10,000 natin plus 073.333. Yung meters, aalisin na po natin yan. Okay? So therefore, dito na po yung ating final answer for item C.